LRRMC pinangunahan ang pagsasagawa ng nationwide simultaneous earthquake drill ngayong araw. Ang ulat mula kay Dina Pagibitan. Matapos yanigi ng magnitude 7.2 na lindol ang Kalakhang Central Visayas noong Oktubre 15 taong 2013 kung saan kumitil ito ng hindi bababa sa 200 tao at pinsalang umabot sa mahigit 2 bilyong piso, naging palagian na ang pagsasagawa ng pamahalaan ng earthquake drill sa buong bansa. Dahil malapit sa West Valley Fault ang Marikina na tinataya ng mga eksperto na kapag gumalaw ay magdudulot ng malaking pinsala, labis-labis ang paghahanda ng lokal na pamahalaan nito. Nagre-ready tayo kasama yung mga equipment natin na kailangan nakahanda rin, no? Lalo na siguro yung edukasyon. Kailangan alam nila, no, kung saan yung kung magkakaroon ng sunog, kung may lindol, saan yung fire exit, no? At kung paano ginagawa ang paglikas sa mga malalaking building at kung paano ginagawa yung kung saan magkikita-kita pagkatapos ng sakuna. Nagsagawa rin ng earthquake drill sa Santolan LRT Station, Camp Aguinaldo at Kamanava area o Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela na kilalang disaster-prone areas. Ayon kay NDRRMC Executive Director Alexander Pama, napakahalagang paulit-ulit na sanayin ang mga Pilipino sa mga dapat na paghahanda bago at matapos ang sakuna. Maidiin sa kaalaman ng ating mga mamamayan kung ano yung mga gagawin nila pag nagkaroon po tayo ng mga lindol, ano? And then pangalawa, para na rin po maisama dagdag kasanayan dun sa ating mga responders. Kasi itong dalawang bagay na ito naka-importante para ma-minimize natin yung casualties. Upang alisin naman daw ang panik na karaniwang nangyayari tuwing may sakuna, dapat umanong seryosohin ang earthquake drill. Mararanasan ng tao na kapag malapit siya sa epicentro, ang unang mararamdaman niya ay akyat baba, parang inuumpog siya galing sa ilalim. Pagkatapos nito ay horizontal o pahalang na pagkilos ng lupa. So ang unang kailangan niyang gawin, hindi siya makakatayo, drop to the ground. Kung may matibay na mesa, go to that, crawl to that, and then saka hawakan ng mesa. Kung wala naman, drop to the ground, pumunta sa posisyon na mas safe, no? Yung mawalang matutumba. Yun yung kailangan. Presence of mind parati ang kailangan gawin. Sakaling tumama ang kaparehong lakas ng lindol sa Metro Manila, base sa pag-aaral ng PHIVOLCS, tinatayang nasa 31 hanggang 33,000 na tao ang pwedeng mamatay bunsod ng lindol. Nasa 13% na pinsala naman na maaaring idulot nito sa may 1 to 10-story building, 10% sa mga pampublikong gusali at 11% naman sa mga gusaling may 10 hanggang 30 palapag. Batay sa building code ng bansa, dapat na ikonsidera sa pagpapatayo ng anumang gusali ang intensity 9 na lindol. Ibig sabihin, sakaling yumanig ang magnitude 9 na lindol, hindi dapat mag-collapse ang gusali. Mangyayari lamang daw ito kung tama ang materyales, disenyo at konstruksyon ng mga itinatayong gusali. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.